ito ang ating fourth question galing kay Brother Ricardo Vinarao. Alapitan, sabi niya, pinapatunayan ng Matthew 24:20 na itinuturing pa ni Jesus ang Sabat. Ayun, Matthew 24:20. Si Kristo mismo, sabi niya, kahit na daw siya ay after 30 years na mawala na, bumalik na sa heaven, naniniwala pa rin siya, marami pa rin Sabbath keepers. Ito po sinasabi, Matthew 24:20. Pray that your flight may not be in winter or on a Sabbath. Ayun. Manalangin kayo na yung darating na tribulation na aking inihula sa inyo ay wag maganap sa araw ng taglamig o sa araw ng Sabat. Brother Toto, na-encounter mo na ba yan? Opo. In fact, anong sinasabi mo dyan? Adventist pa kami ng misis ko. Ano kami dito yung believe kami na on the coming of the Great Tribulation. Ang tawag niya natin Jacob's Trouble, di ba? Jacob's Trouble. Tapos saying nga, antabayanan natin yung Sunday Law, tapos yung close of probation. Yun yung mga bagay na tapos yun nga yung pinaghahandaan namin yun na pagka umalis na si Jesus Christ dun sa sanctuary, wala na yung Holy Spirit, mediator. Wala na yung mediator. So talagang dapat mas matindi ang kapit natin sa Sabat. At by the time, sabi namin siguro vegetarian na tayo kasi malalim po yung nung 80s kasi talagang yun yung may problema sa loob ng iglesia nung time na yon, lalo na sila Robert Grimsmith, sila Desmond Ford, papasok na sila doon at pinakikita nila sa church na there's something wrong with our doctrine and we need to and face the music. Kaya nga nung time namin, may pinagsasabihan na kami na huwag kayo makikinig dyan sa mga bulaang mga false teachers yan. Nililiglig na ang iglesia at mahuhulog at kumapit kayo mga kapatid. So 40 years later, 2026 na tayo ngayon. Ganun pa rin. Hindi nagbago yung babala. Lalo na doon sa mga lay evangelists na yun nga pinoproclaim nila na mga kapatid, napirmahan na ni Donald Trump ang Sunday Law. At sa Europe ngayon, laganap na ang Sunday Law. Sabi ko talaga. So medyo sabi ko hindi nagbago yung tono. Ganun pa rin hanggang ngayon. So, kaya ito ganun pa rin, inuulit-ulit lang. Ito sinasabing pray that your flight will not be in winter or on a Sabbath day. Unang-una sa lang winter sa Pilipinas, so okay lang, di ba? Ngayon, ang nire-refer dito yung Sunday Law na ibaba na, di ba? Na ibaba ng Sunday Law. Magka-country living na kami nung time na yon. Mga kaibigan namin, ka-country living na. Grabe, no? So, sabi ko, wala na tayo sa bagong technology ngayon. Wala na tayong pagtataguan kasi pati pwede ka na mahanap. Satellite. So, yung sa loob ng jungle, yung infrared, kahit saan ka magtago, hindi makita ka, matatrace ka eh. Yung triangulation, at saka yung infrared. Tapos, yun nga ang problema sa interpretation nila out of context kasi yung inabi dito ni Jesus, pray that your flight might not be in winter or on Sabbath. Hindi ito theological command ni Jesus Christ. It is not talking about the theological truth about the Sabbath. Mali ang application pagka ganon. It is a practical advice from Jesus. Hindi kasi magiging komportable sa mga disciples niya pag dumating ang sinasabi dito sa verse 21, for there will be a great tribulation na magangyari. So ang context nito, yung great tribulation o yung pagwasak, pag-destroy ng temple sa Jerusalem noong 70 AD. Magiging mahirap para sa mga Jewish Christians na tumakbo sa mga bundok, tumakas kung ito'y nataon na araw ng Sabat. Di ba, Brother Toto? Kasi meron nga Sabbath days journey, may limitation eh. Ang gaano kalayo ang travel lang na pwede mong lakarin. No? Yeah. Andyan din yung gate ng Jerusalem, yung 6th gate niya. Sarado lahat yung pintuan na yan ng City of Jerusalem. Paano ka makatakas, di ba? Oo. Pati yung tinatawag na taglamig. Kaya sabi niya, kahit pag winter, wag niya ipanalangin dumating winter kasi ang kakapal din ng yelo.
pag winter. Oo. At kung minsan nagbabaha pa, sabi ng mga scholars at mga experts, lalong tatakasan mo yung mga bundok na malalalim na mga tubig dyan. Baka mamatay pa kayo dahil sa baha at sa lamig. Kung kita, this is a practical this is a practical application. Wala akong theological move or intent si Christ dito to prove na ni Christ, pinuprove ni Christ na may Sabat pa. Hindi. Tama po yung observation ni Brother Ricardo na ito po yung warning ni Jesus 30 years before 70 AD. Pag nangyari yon, that is practical. No, kaya nga sa ibang gospel writers like Mark, pag binasa nyo kay Mark itong ulat na ito, binanggit ni Jesus Christ, pray that your flight might not be on winter lang nakalagay. Walang Sabat. Bakit ganon? Practical din. Tsaka si Marcos, ang audience niya kasi hindi mga Jews, hindi mga Hudyo. Ang audience si Marcos ay mga Gentiles. At kung sasabihin ni Marcos sa mga Gentiles na huwag kayong makatakas ng Sabat, they will not appreciate it. Yun nga nagpapakita na during the time na sinulat na po ang Gospel ni Matthew at Mark, marami na pong Gentiles ang nakakaunawa na hindi para sa kanila ang Sabat. Yan nga nagpo-prove ng Sabat, wala na eh. Kasi kay Marcos walang binanggit na Sabat eh. Diyan sa sinabi ni Jesus Christ. But sa Matthew lang, kasi ang Matthew sinulat para sa mga audience ng mga Jewish Christian. At ang mga tanging Jewish Christians lang nakakaunawa ng Sabat. At sila lang nag-observe ng Sabat 30 years after the time na si Christ tsaka yung four gospel. But 20 to 25 years after na si Christ bumalik sa langit, tsaka sinulat itong four gospel. Kasi kala ko, Brother Toto, itong Matthew, Mark, Luke, and John, sinulat habang naglalakad kasama si Jesus. Kaya, parang nagjo-joke. Hindi ganon. Matthew, Mark, Luke, and John was written up 20 to 25 years after the time Jesus was taken up to heaven. So, ibig sabihin, may mga community na sila Mark at Matthew. Mostly kay Matthew, mga Jews ang community niya. Kay Marcos, ang community niya ay mga Gentiles. So, hindi na ini-encourage si Matthew at si Mark, hindi na ini-encourage yung community nila magsabat. This is a practical warning kasi ikaw ay maniwala sa Sabat o hindi. Mahirap para sa mga Hudyo ito na sila'y tumakas sa araw ng Sabat. So, it doesn't mean na nagsasabat si Jesus. At ito ini-encourage na magsabat. In fact, during the 70 AD, maraming Jews pa rin na nagsasabat. Kaya tama lang yung warning ni Christ na nabanggitin niya yung Sabat as a practical advice. Doon sa mga Jewish Christian na sabi ni Josephus na isang first century historian na millions of Jews were killed during 70 AD. Pero yung mga Christians na nakinig dito sa sinasabi ni Jesus na tumakas kayo before 70 AD, wala kahit isang Christian na Jewish ang namatay. Because they took heed of Jesus' warning. Naniwala sila by faith. Nagtiwala sila sa sinabi ni Jesus. Kasi kung Christian ka, Brother Toto, at pinapaliguran ka na ng mga Roman armies, magdududa ka eh. Teka, Panginoong Jesus, ito yung sinabi ni Jesus nung nabubuhay pa sa na tayo tumakas. Paano tayo tatakas? Nakaabang yung mga sundalo. Mga Hudyo. Di ba? You're under siege. Tiguran ang Jerusalem ng mga sundalo. Tumakas ka, mamamatay ka. So by faith, sabi na may paliwanag dyan ng Panginoon. Anong nangyari? Noong 66 AD, bigla na lang nag-retreat yung mga Jewish, mga Roman armies. Nag-retreat sila kasi narinig nila si Nero na namatay noong 68. So nung tumatakas yung mga Roman armies, alam mo, Brother Toto, sabi ni Josephus, akala ng mga unbelievers na mga Jews na nandun sa loob ng Jerusalem, nasa amin pa ang Panginoon. Pinalaya sila ng Panginoon without any reason at all. Kaya ang ginawa nila, ang mga armies ng mga Jews during that time sa Jerusalem noong 68 AD, sila lumabas at hinabol yung mga nag-retreat ng mga Romans. Kala nila nasa atin pa ang Panginoon. Lalo tuloy tumigas ang puso nila. At lalong sinabi nila, false Christ si Jesus Christ. Lalo silang hindi naniwala kay Jesus. Kasi sabi ni Jesus, gigibain ang Jerusalem, pero umatras. So para sa mga unbelievers na Jews, wow, false prophecy. Pero sa mga Christian, magsubok yan, Brother Toto. Magsubok yan. Kasi, umalis pa na paano yan? Ang sinasabi ni Jesus. Pero yung pala, ang pagkakataon din, na para ang mga Christian na mananampalataya na Jews, ay tumakas.
Kasi wala na nag-atrasin yung mga Roman soldiers. Yun ang time naman para tumakas yung mga Jewish Christians, believers, at sila'y pumunta nga doon sa kabilang ng Jordan, doon sa Pela, sa bundok ng Pela, at doon sila nagtayo ng community. At kahit isa walang namatay, ito yung gawain ng Panginoon, no? Hindi na binanggit dito yun sa 4 Gospel, no? Na atras yung mga Jew, pero talagang it requires faith talaga. Kahit parang imposible yung sinasabi ni Jesus, may mga hindrances, pero basta sinabi ng Panginoon, magtiwala ka. Yun ang magandang aral doon sa nangyari na ito, Brother Toto. So, kaibigang Ricardo, hindi yan ang point ni Christ sa Matthew 24:20. Kasi kung yan, bakit sa Marcos wala yung Sabbath, winter lang? It is a practical advice para sa mga Jews na before 70 AD, lalo na yung mga Christians na mga faithful kay Christ na tatakas, di ba? Kung nataong nataglamig yung mahirap pa lang sa mga Christians na makatakas sila sa bundok ng Pela ayon sa history. Kaya dapat talagang ang mga Adventists magbabasa rin ng church history. Magbabasa rin sila ng mga church fathers para hindi sila nagiging parang mangmang ba. Kung ano sabihin ni Ellen White, kung ano sabihin ng mga pastor nila, paniniwalaan.